presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord, the gates are open wide, sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y muling nagtitipon sa banal na misa para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Nawawalan ka na ba ng gana sa iyong buhay? O baka nasisiraan ka ng loob magpatuloy sa mabuti na dapat mong gawin? Mga kapatid, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Dahil tayo'y mga taong makasalanan, tayo'y mga taong mahina, tayo ay marupok. Pero meron tayong isang mapagmahal ng Diyos. Siya talaga ang mabuting Samaritano. Na kahit na tayo nananatili sa ating pagkakasala, nawawalan tayo ng pagmamahal sa Diyos. Pag tayo ay nangailangan, agad-agad tayo'y lalapitan ng Diyos. Tayo'y pupunuin sa Kanyang grasya at pagpapala. Itong ating pasalamatan, itong utang na loob natin sa Diyos. Kaya naman kung tayo'y nakatanggap ng awa sa Kanya, maging mahabagin at mawain din tayo sa iba. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan alam natin, nakita natin, narinig natin pangangailangan ng iba, pero wala tayong ginawa. Nagpatuloy pa rin tayo na para bang wala tayong nakita. Aminin natin ang mga pagkakataon ng ating mga pagkukulang na kung saan pwede naman tayo makagawa ng mabuti pero mas pinili pa nating gumawa ng kasalanan o ng masama. Sa mga pagkakataon na ito, hinihingi natin ang tawad sa Diyos. Naway tayo muling palakasin niya sa Kanyang banal na katawan at dugo sa banal na misa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinapabalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyano sa iyong tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang maisatinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo. O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan,
dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Siyon, kanyang iniligtas, bayang nasa huday muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos ng Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at tinibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus. Nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo, may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, anong nakasulat sa kautusan? Anong nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya muli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay nang iniwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote
At pagkakita sa taong nakandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kaniyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan, at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, binigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang na mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumayo ka, gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. May nadaanan na po ba kayo, isang taong nangangailangan, pero dinedma mo lang at nilampasan? Kailan ka huling nagbulag-bulagan o nagbingi-bingian sa pangangailangan ng iba? Aminin niyo po, kasalanan natin lahat ito. Amen? Madalas, wala tayong pake sa hirap na pinagdadaanan ng ibang tao. Amen? Amen. Minsan, hinihingan ka ng pera ng iyong misis. Anong ginagawa mo? Parang wala kang narinig, nanonood ka pa rin ng TikTok. Inutusan ka na maglinis ng bahay ng magulang mo. Pero madalas, pinagkikibit balikat mo lang. Patuloy ka pa rin sa iyong pag-game, sa gadget. O kaya uunahin mong lakwat siya kasama ng iyong barkada. May umuutang sa'yo, kakumari mo. Pero iniba mo yung usapan. Nag-text sa'yo, pero hindi mo sinasagot. Tumatawag sa'yo, hindi mo pinapansin. May nagpapalimos sa labas ng iyong kotse, pero kunwari, nagte-text ka. May nakita kang aksidente sa gitna ng daan, pero iniwasan mo lang, nilampasan mo. Ano ang palusot mo? Baka modus, baka gawa-gawa lang yon. Baka kung hihinto ka, hoholdapin ka. Di po ba? Madalas ganyan ang ating pag-iisip. Mga kapatid, kapag hindi mo pinapansin ang pangangailangan ng iba, nagkakasala ka. Kaya wag mong sasabihin na wala kang kasalanan, wala kang ginawang masama. Bakit naghihirap ka? Kapatid, ang hindi mo paggawa ng mabuti sa iba ay kasalanan din. Ang tawag po natin dyan ay sin of omission. Kaya nga po, ang turo ng ating Panginoong Hesukristo, itong sikat na kwento ng mabuting Samaritano ay para sa atin, para gisingin, paalaala, muli, na ngayon sa mundo, kailangan pa rin ang awa natin. Kailangan ng ating kabutihan. Uhaw ang mundo ngayon sa ating pagmamahal. Alam po natin itong kwento ng mabuting Samaritano. Bata pa lang tayo, naririnig na natin yan. Hindi lang sa loob ng misa, kundi pati sa ating mga eskwela. Pero yung alam natin, hanggang isip lang. Di po ba? Hindi pa bumababa, hindi pa kumukonekta sa puso natin yung alam natin dito sa isip. Pero paano tayo makakatulong sa mga naghihirap kung hindi rin tayo nakadanas ng paghihirap? Kaya minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na makaranas na maraming paghihirap at pagsubok kasi yan ang nagpapalambot sa iyong matigas na puso. Nothing can make our hearts softer, more tender than the experience
of suffering, of hurts and pain. Because when you are in pain, it is there that you are changed. Bago po ako nagpari, nagtrabaho po ako sa Maynila. Dahil noon, nagko-commute po ako papasok sa aking trabaho, naiinip po ako habang ako'y nakaupo sa bus. Kaya naisipan ko pong bumili ng iPad. Bago-bago pa lang po noon yung mga produkto ng Apple, iPad. Lalagay mo yung mga music habang nakikinig. Wala pa po mga cellphone noon na pwedeng lagyan ng music. Yun po yung pinakauso noon. Napakamahal po ng iPad. Inutang ko lang po. Binabayaran ko po buwan-buwan. Isang araw, sumakay po ako sa bus, nagko-commute ako papunta sa aking trabaho. Habang nakikinig po ako sa aking iPad, bigla-bigla may dalawa pong lalaki, nilapitan ako. Tinayo ako. Kala ko po polis kasi biglang pinagkakapkap po ako, buong katawan. Ano po ang natural reaction pag kinakapkap ka, itataas mo ang iyong kamay. Pagkatapos po akong pinagkakapkap, biglang tumakbo, umalis itong dalawang lalaki. Wala na po ako naririnig na tumutunog sa aking iPad. Hinold up pala ako. Ninakawan na pala ako. Kaya ako po ay biglang sumigaw. Sabi ko, hold up! Magnanakaw! Pigilan niyo sila! Hinto! Pero kahit na ano pong sabihin ko, ang mga tao ay nakatingin lang, nanonood. Tumigil po ang bus. Bumaba yung mga hold-upper, hindi ko naman po alam kung anong naisip ko, sinundan ko sila. Inutang ko lang po yung iPad. Gusto kong makuha. Doon po kami sa gitna ng EDSA. Imagine nyo po, hinahabol ko sila. Pero bigla po ako natauhan nung bigla silang huminto at ang isa sa kanila naglabas ng kutsilyo at tinutukan ako. Sabi, ano? Anong gusto mo? Ako naman po, wala akong maisip. Kinuha kong aking mga earphones, sabi ko, nakalimutan yung earphones, hindi gaganay ako lang earphones. Tinapong sa kanila. Hindi ko na po mahabol. Lumundag po sa mga barrier. Habang ako naman po ay nandun sa gitna, pumapara ng mga bus. Hindi ako hinihintuan. From Buendia to Ayala, naglakad po ako pawis na pawis, inuusukan na masasakyan ng bus. Pumapara ako, walang pumapansin sa akin. Pero alam niyo po, kung anong pinakamasakit doon sa aking karanasan, hindi man po yung nawalan ako ng mamahaling gamit Gamit lang po yun. Pwede pa akong makabili ulit. Salamat sa Diyos. Di po ako nasaktan, buhay pa rin ako. Pero ang pinakamasakit ito ay yung habang ako'y ninanakawan, wala man tumulong sa akin. Ang pinakamasakit ay yung ako'y pumapara, gusto ko sumakay sa bus. Wala man huminto para sa akin. Ang pinakamasakit na karanasan ay yung nangangailangan ka ng tulong, pero deadma. Wala man pumapansin sa iyo. Wala mang huminto, wala man tumulong sa iyo. Kaya nga po, mas makaka-relate tayo doon sa binugbog sa kwento. Doon sa ninakawan na tao. Kasi karamihan po sa atin ganyan ang pinagdadaanan. Di po ba? Yung hirap na hirap ka na nga, bubulag-bulaga, nagbibingi-bingian. Ang iba sa iyong pangangailangan. Pero yan po ang katotohanan ng mundo Yan ang kasamaan ng buhay. Ang magnanakaw talaga, doon sa kwento, ay ang demonyo. I don't know if you have realized that. Kasi ang demonyo, anong trabaho niya? Ninanakaw niya yung biyaya, yung grasya, yung bendisyon na bigay ng Diyos sa atin. Sabi, yung damit, hinubad. Ano ang damit natin? Yan ang ating karangalan, yan ang ating pagkatao. Binugbog daw siya. Diba? Pag nagkakasala ka, inaabuso mo ang iyong sarili. At siya po ay tinapon na malapit ang mamatay. Kapag nagkakasala ka, papunta ka talaga sa kamatayan. Pero kahit na naging biktima itong tao ng mga kawatan, ng kasamaan, ito naman ang mabuting balita. Kahit na walang ibang puminto o tumulong sa kanya, yung mga malalapit sa simbahan, sa templo, may dumaan na mabuting Samaritano. At ang mabuting Samaritano ay ang ating Panginoong Hesukristo talaga. Tingnan niyo po kung anong ginawa ng mabuting Samaritano. Ito'y kilos at gawain talaga ng Diyos. Tumigil daw siya, nilapitan siya,
binuhusan ng langis yung mga sugat niya, sinakay siya doon sa kanyang hayop, doon sa kanyang asno, dinala siya doon sa bahay, at binayaran pa lahat ng kanyang gastusan. Di ba ang Diyos ang nagbubuhos ng langis sa atin kapag pinili niya tayo? Di ba ang Diyos naghihilom sa ating mga sugat pag tayo'y nasasaktan? Di ba ang Diyos ang sumakay sa asno, si Jesus, nung pumasok siya sa Jerusalem para iligtas tayo sa ating mga kasalanan? At di ba ang ating Panginoong Jesucristo ang nagbayad para sa utang ng ating mga kasalanan? Kapatid, hindi naman lahat ng dadaan sa iyong buhay ay mahal ka, ay pagmamalasakitan ka. Not everybody who passes you by are for you. Don't expect everybody to love you. Kaya nga, wag mong iiyakan yung mga taong hindi tumigil para sa'yo. Don't waste your tears for people who do not love you. Amen? Na magagawa mo, hindi ka mahal. Hayaan mo sila. But this is the good news. If some people won't stop for you, God is always for you. Yan nga sabi po ni Pope Francis dati, ito ang katangian ng Diyos. Ang Diyos ay malapit sa atin, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay maamo. The characteristic of God is that God is close to us, God is merciful, and God is tender. Kaya nga po, kahit na lampasan ka ng ibang tao, basta't nananatili ang Diyos, hindi ka niya lalampasan. God's grace will always cross the road for you. Bakit ba kailangan nating maging mabuting Samaritano sa iba? Ito ay dahil, unawain niyo po, nakakatanggap tayo palagi ng awa galing sa Diyos. You are gifted to give. You can give mercy because God has become very merciful to you. Opo, mahirap ang tumulong. Minsan madadamay ka pa sa problema ng ibang tao. Pero kung matatandaan mo lang kung gaano kahirap, kasakit ang merong problema, hindi mo nanaisin ito para sa iba. Di po ba? Kung alam mo kung gaano kahirap ang may pagsubok sa buhay, magiging mas maawain ka pa sa mga taong dumadaan sa pagsubok. My dear friends, don't ignore what is in front of you because your purpose is not in your plans. Your purpose is already in front of you. Dami natin mga panaginip, ang dami natin ginagawang plano. Pero yung pinapagawa talaga ng Diyos sa iyo ay nasa harapan mo na. Amen? Nung po minsan, habang nanonood po ako sa YouTube, may dumaan po dun sa feed. Isa pong news, balita, tungkol po sa isang nanay na nagkasakit po sa kanyang baga. Dahil po sa kanyang trabaho, nai-stress siya. Siya po yung nag-smoke ng e-cigarette para po maging kalmado siya. Yun po yung kanyang libangan. Pero nasira po, naging affected yung kanyang lungs. Ang malala po dito sa sitwasyon ng nanay, hiwalay po siya sa kanyang asawa. At meron pa po siya mga 4 na maliliit na mga anak. Kaya nanawagan po sila sa balita, humihingi po ng tulong. Hindi ko po alam, pero ako, paniwala ko, pag may dumadaan na ganyan sa aking feed, ginagamit palagi yan ng Diyos para kausapin ako. Kaya kinuha ko po yung GCash ng nanay, nag-donate po ako. At bigla-bigla, may nag-message po sa akin. Sabi niya, salamat po, Father Joel. Ba't kakilala ako nito? Sabi ko. Tinanong ko sa kanya, ba't alam mo ako? Ba't kilala mo ako? Sabi po niya, siyempre po, nag-investigate ako. Tinignan ko po sa Viber. Maraming salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano kalaki na tulong sa akin nito. Lalong-lalo na ako'y may sakit at kailangan namin ng pagkain ng aking mga anak. Pero ako po ay tumulong dahil alam ko din po yung feeling na walang pera. Alam ko po yung karanasan na baon sa utang, hirap na hirap, naghahanap ng pantustos sa aming pangangailangan araw-araw. Kung nga po kami, kumpletong aking magulang, hirap na hirap kami, paano pa kaya itong nanay, single mother mag-isa, may 4 pang anak, mas mahirap ang kanyang kalagayan. Di po ba? Kaya ako po ay tumulong, kaya ako ay naawa kasi dumaan din po ako sa kaawa-awang kalagayan. At alam niyo po,
Ang sarap tumulong eh. Yan po yung blessing ng pagiging mabuting Samaritano. Amen? May tuwa sa pagmamalasakit, may galak sa pagtulong, may kapayapaan sa pagkakawang gawa. Please don't ignore people who are in need, because someday you might be that person who will be in need. Huwag po kayong maging patay malisya, nakakamatay yan. Huwag po kayong palaging deadma, magiging dead kayo. Pero anong kabaliktaran ng patay malisya? Anong kabaliktaran ng deadma? Magkaroon po kayo ng malay tao. Hindi ba? Pag meron kang malay tao, mulat ka, buhay ka. Magandang itanong po ito. Sino ba yung mga taong nasa harapan ko na hindi ko pinapansin? Sino ba yung mga dinededma ko na nangangailangan talaga ng aking tulong? Mga kapatid, kapag naging mabuti tayong Samaritano, kapag naging mukha tayo ng Diyos dito sa mundo, ang pangako ng Diyos, tayo ay makakapasok sa langit at makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa banal na misang ito tayo magpasalamat sa Diyos dahil siyang unang naging mabuting Samaritano sa atin. At naway, kung tayo'y nakatanggap sa Kanya, hingin natin muli ang Kanyang pagpapala na maging lakas din tayo at awa sa ibang tao. Mga kapatid, ang mundo natin ay magiging mas kamuka ng langit kung dadamihan pa natin ang mga mabubuting Samaritano kamuka ni Jesus. Amen. Tumayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulat paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Marami sa mundo ang mga taong mararahas, nagsasamantala sa mga mahihina at walang kalaban-laban. Marami rin ang mga taong walang pakialam sa karahasan laban sa mga walang kamalay-malay. Idalangin natin sa Panginoon ang biyayang maging tunay na Kristyano sa ating magulot manhid na lipunan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santa Iglesia, matulad nawa siya sa mabuting Samaritano at maging tagapaghatid ng tulong at awa sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pastol sa simbahan, turuan nawa nila ang mga mananampalataya sa salita't sa gawa upang higit na maipamalas ang pagkalinga sa mga nagduros at nangailangan kaysa mga gawaing pangdebosyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng naglilingkod sa larangan ng medisina, naway tulad ng mabuting Samaritano, ay bukas palad at mahabagin nilang pangalagaan ang kanilang mga pasyente. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, Ikaw ang dakilang mabuting Samaritanong kumalinga sa sangkatauhan na akit ng kasamaan at kasalanan. Kahabagan mo kaming lahat at gawin kaming kasangkapan ng iyong mahabaging pagmamahal. Ikaw na nabubuhay at nagahari
magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamihasnan, pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at masahang pag-ibig. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mga Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang gagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Paluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami mga pinagpasalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang madalas na pumapasok po sa ating isip pag narinig natin ang mabuting Samaritano ay yung mga anonymous na tumutulong, yung mga hindi nagpapakilala sa kanilang pagkakawang gawa. Pero ang unang katangian po ng Good Samaritan ay yung nakakita siya ng taong nangangailangan at pinansin niya, nilapitan niya at tinulungan niya. You become a good Samaritan just like God when you are compassionate, when you are merciful, when you are close. Yan po ang katangian din ng ating Panginoon. Malapit siya, maawain, at puno ng pagmamalasakit, habag sa mga nangangailangan. Kaya bago ka humanap ng ibang tao na hindi mo kakilala, tutulungan, kailangan tignan mo muna yung mga nakalapit sa iyo. Dahil sigurado, kung sino pa yung mga malapit sa atin, ating mga kapamilya, mga kapitbahay, kamag-anak, madalas sila yung mga hindi natin pinapansin at tinutulungan. Hindi po ba? Kaya magandang tanong dito sa aking pamilya, sa aking mga kamag-anak, kapitbahay, sino ba dyan yung mga matagal ko nang hindi pinapansin? Sino ba yung mga pinagkikibit-balikat ko na lang, nagbubulag-bulagan ako sa kanila, nagbibingi-bingian? And the second characteristic of the Good Samaritan is, even if he was at odds, he was the enemy of the Jew. Di po sila magkasundo eh. Yung tinulungan niya, Hudyo, siya Samaritano. Hindi po sila magkaibigan. Di po sila magkababayan. Wala po silang pagkakaunawaan. Pero kahit na magkaaway sila, nilapitan niya, pinagmalasakitan niya. Maaaring meron din po kayong kamag-anak, meron din po kayong kapamilya, maaari yung kapatid nyo na mabigat ang inyong loob sa kanila. Isantabi nyo muna po yung inyong galit. Kasi kapatid, kapag mawain ka,
magiging maawain din ng Diyos sa iyo. Ang tanong ng Pariseo, paano ba ako magkakaroon? Paano ko makakamtan ng buhay na walang hanggan? At ang sagot ng Diyos, hindi lang sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita, pagpaparamdam, pagbibigay ng awa sa iba. Nakakahaba po ng buhay ang pagiging mawain at sa pamamagitan ng awa at habag, doon din tayo nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. So, if you want to reach heaven, if you want to experience heaven, if you want to receive eternal life, do not just follow God's law, but please follow God's law full of love and mercy. Yang assignment ko po sa inyo, pagmunihan nyo, pagnilayan nyo, sino yung mga hindi ko pinapansin, dinededma ko. Tigilan mo na yung pagdededma, nakakaded yan. Hindi ka mabubuhay sa iyong pagdededma. Gusto mong lumakas, gusto mong mas pagpalain, maging mahabagin ka kamuka ng mabuting Samaritano. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Honor